Mapagpalang linggo po sa ating lahat. Hopefully na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan at sa araw na ito, atin pong ihanda ang ating puso't isipan upang pakinggan po ang salita ng ating Panginoon para sa araw na ito. Sa lahat po ng mga nakaranas po ng mga pagsubok sa mga nakalipas na araw at mga nakatanggap ng mga biyaya, ang ating Panginoon ay karapat-dapat po ng pagpupuri, karapat-dapat po na sambahin. Now, bago po tayo mag-umpisa, meron lang po akong mga katanungan sa bawat isa po sa atin. Una pong natanong, ano ang pinakamahirap na pagsusulit na kinuha mo para sa pag-aaral o paghahanap ng trabaho? Paano ka naghanda para dito? At ano ang naging resulta ng pagsusulit? Now, sa ating mga naghahanap ng trabaho o di kaya yung mga nakaranas na ng examination o mga process po sa paghahanap ng trabaho, at ngayon po meron na po mga trabaho, at sa mga nag-a-apply pa po ng mga trabaho, meron pong mga assumption po ng bawat isa na meron po silang mararanasan ng mga pagsusulit sa bawat papasukan na trabaho. At syempre, sa mga bawat pagsusulit, pinaghahandaan po ng bawat isa. Bawat aplikante, naghahanda po sila. Nagre-research kung ano po yung patungkol doon sa kumpanya, ano yung patungkol sa trabaho. Hinahanda po nila ang kanilang mga sarili. Ganun din po ang mga estudyante. Kadalasan yan. Sa mga quizzes, sa mga examinations, sa mga unit tests, final examinations, may mga pagsusulit po na nangyayari at sila po ay dapat pong maghanda. At kung kulang po yung paghahanda, syempre, medyo mahirap po yan. Hindi po natin masasabi na 100% ay maipapasa. O di kaya sa paghahanap ng trabaho, hindi natin masasabi kapag kulang po yung ating preparasyon. Hindi po natin masasabi na 100% matatanggap po tayo sa trabaho. Ngunit, pero kung pag ang isang aplikante, ang isang estudyante ay naghahanda sa pagsusulit, masasabi mo na 100% pwede siyang pumasa. 100% pwede siyang matanggap sa trabaho. Okay? So, siyempre, may kaakibat pa rin yan na panalangin. Siyempre, pero dapat sa bawat panalangin, mayroong preparasyon na dapat gagawin. Na, pangalawa po, na katanungan, sino ang kilala mo na hindi madaling sumuko? Balikan ang isang pagkakataon na nagpapakita nito. Meron ka bang kakilala na tao na hindi madaling sumuko? O meron ka rin mga kakilala na sa konting pagsubok, sumusuko na ito? Pag minsan meron tayong mga nalalaman ng mga tao na sa konting mga pagsubok o di kaya mga pagsubok na nararanasan nila, malaki man o malait, kapag mahina ang kalooban, humahantong ito sa depresyon, humahantong ito sa kamatayan. Okay. Pero meron din mga tao na napakalakas ang kanilang kalooban. Meron ba tayong mga kakilala na gano'n na kahit ilang bagsak na ang kanilang buhay pero sila ay patuloy na nabubuhay, patuloy sila na nagpupursigi sa kanilang mga plano? Meron po ba tayong mga kakilala na gano'n? At sa kanilang pagpupursigi, nakakamit nila ang katagumpayan ng kanilang buhay. Meron tayong mga kakilala na gano'n. At sino sa mga tao na ito ang ating tutularan? At maaari nating gawin din ang kanilang mga nagampanan sa buhay. Pangatlo po na tanong, ano ang pinakamatinding hamon na pananalapi ang inyong hinaharap? Kadalasan ito, challenge po sa karamihan ito. Kahit na po sa mga mananampalataya, ang pananalapi. Okay? Pero siyempre, kadalasan ang pananalapi, ito ay mga
secondary na lang sana sa mga mananampalataya. Dahil sa mga mananampalataya, ang una po dapat nating ginagawa o automatic na po sana sa atin na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ay dapat manalangin. At sa ating panalangin, sa ating pananampalataya, tuturuan po tayo ng ating Panginoon kung paano gumawa ng mga paraan. At ang mga hinaharap ng mga pananalapi ay ma-overcome natin. Kadalasan po sa mga may pamilya, sa mga anak kapag nagkasakit, naku, naiisip na naman natin na kapag nagkasakit ang ating mga anak, may mga part po na, naku, ano ang meron tayo? Kaakibat na naman na pananalapi ang meron dito. Kapag may mga nagkasakit o di kaya may mga nangangailangan na ating mga kapamilya, kaakibat na naman na pananalapi. Pero po, bago po yung ating pag-worry, bago po yung ating na nabibigatan ng ating mga isipan at mga kalooban, dapat po tayong manalangin upang malagpasan ang mga bagay-bagay na ito. Lalo-lalo na po sa pananalapi. Now, dumako na po tayo sa ating mensahe sa araw na ito. Excited na po ba ang bawat isa? Ang title po ng ating mensahe sa araw na ito ay pinamagatang Manampalataya sa gitna ng pagsubok. Hindi lang po yung pananampalataya kapag bed of roses, ang ganda-ganda ng mga nararanasan. Okay? Maraming blessing dumarating, nananampalataya. Pero paano naman po kapag ang isang Kristiyano ay paano siya manampalataya sa gitna po ng pagsubok? Dahil sa pagsubok, doon natitest, doon nasusubukan talaga kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Sa bawat Kristiyano, tayo po ay dapat natitrain sa pananampalataya natin sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mababasa po natin ang ating mensahe sa Santiago chapter 1 verse 2 and 3. Santiago or James chapter 1 verses 2 and 3. Okay. Sabi niya po dito, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Okay? So, kahit na po may mga pagsubok, praise the Lord pa rin. Hindi lang praise the Lord kapag mayroong mga biyaya na dumarating, kundi praise the Lord, tayo ay nananampalataya, tayo ay sumasamba sa gitna po ng mga pagsubok. Ito po ay liham ni Santiago sa mga mananampalataya kung saan itinuturo niya kung paano manampalataya. Lalo-lalo na po sa gitna po ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng mga Kristiyano. So pag-aaralan po natin ngayon kung ano po yung mga pagtuturo po ni Santiago sa atin kung paano po manampalataya sa gitna po ng pagsubok. Dahil sa Bible times, noon pa man, kapag babasahin po natin ang salita ng Diyos, ang kasulatan, ang Biblia, mababasa po natin doon kung saan nakaranas po ng maraming mga pagsubok ang mga mananampalataya noon. Napakarami pong mga pagsubok kung saan pati rin po ang kanilang buhay ay nakataya. Hindi lang po sa emosyonal, kundi pati rin po sa kanilang mga buhay. At stake po ang kanilang buhay, yung mga pagsubok po na mga naranasan po ng mga unang pong mga mananampalataya. At ganun din po ang mga nararanasan natin ngayon
kung saan meron pong mga iba't ibang aspeto na inaatake ang isang mananampalataya at nasusubukan ang kanyang faith, nasusubukan ang kanyang pananampalataya sa gitna po ng pagsubok. Now, napakaganda po ang mensahe ng ating Panginoon kung saan mararanasan po natin ang mga naranasan po ng mga Kristiyano noon kung paano po nila na-overcome ang mga pagsubok sa time nila. At ngayon din po, lalo-lalo na po ngayon, pandemya. Hindi lang po sa isang lugar, hindi lang po sa ating bansa, kundi buong mundo po natin nararanasan ang mga pagsubok na ito. At ano pang mga pagsubok na nakaakibat dito na dati pa nating mga nararanasan ng mga pagsubok? Now, sa ating pananampalataya, makikita po natin kung paano natin magagamit ito upang ma-overcome natin ang mga bawat pagsubok na nararanasan natin at mga pagsubok pang mga darating sa atin. Una po natin na matutunan dito at una po nating punto ay ang pananampalataya ng tamang puso. Pananampalataya ng tamang puso. Santiago chapter 1 verse 2. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Okay. Ina-address niya yung mga kapatiran niya kung saan paano mananampalataya. Una nating punto ay ang pananampalataya ng tamang puso. Dahil po dito sa may versikulo na ito, itong verse na ito, pinunto dito kung saan ang salitang magalak. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Alam niyo po, napakahirap po maging magalak kapag merong mga pagsubok at yun po ay natural po na reaction po ng isang tao. Kung meron po siyang mga pagsubok na dumarating, nandun po yung kalungkutan, nandun po yung kabigatan ng kalooban, kabigatan po ng pag-iisip. Pero dito, binanggit po ni Santiago na magalak kayo. Ang ibig sabihin po ng pagiging magalak ay ang pagkakaroon po ng tamang puso. Kaya dapat po ang ating pananampalataya ay may kaakibat po ng tamang puso. Meron tayong pananampalataya. Pag minsan may mga part na na-overwhelm na ang isang tao kung saan ang mga pagsubok ay binabalot na ang kanyang pananampalataya at hindi na ito nailalabas na para sa Panginoon ang kanyang buhay. Na-overcome na ng pagsubok na ito ang kanyang pananampalataya. Bagkus dapat ang ating pananampalataya ay tama. Patuloy tayong magalak. Bakit tayo maging magalak? Dahil ang ating Diyos ay na-overcome na ng lahat ng mga pagsubok sa mundo. Ang ating Diyos ay victorious na. Kaya dapat tayong mga mananampalataya ay dapat magalak. At pagiging magalak ay dapat tamang puso. Ang pagiging magalak, ito ang ibig sabihin niya na pananampalataya ng tamang puso. Kahit na nga po pag minsan may mga kakilala ko na may mga problema, may mga pagsubok na dumarating, pero may mga part na nanghihina. And even us, even me, na mga mananampalataya, may mga part talaga na natitest talaga yung ating pananampalataya. Pero, thank God, maraming salamat sa Panginoon dahil niremind niya tayo na dapat tayong patuloy na maging magalak dahil ating Diyos ay na-overcome na niya ang lahat ng mga pagsubok sa mundo na ito. Tayo po ay patuloy na matagumpay dahil ang ating Diyos ay matagumpay.
Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Kaya dapat ang ating pananampalataya ay may tamang puso. Tamang puso po mga kapatid. Ang pagiging magalak, hindi lang po yung parang wow, okay ka, emotionally lang. Pero dapat ang pagiging magalak ay ang tamang puso. Okay? Yan po ang ating una pong mararanasan kapag meron po tayong tamang puso. Okay? Maging magalak tayo sa mga pagsubok na dumarating o nararanasan. O ganun din po sa mga pagsubok na darating pa. Okay. So, magkaroon po tayo ng tamang puso, mga kapatid. Pangalawa po, na atin dapat matutunan sa pananampalataya natin sa gitna ng pagsubok. Pangalawa, pananampalataya na pinalakas ng pagsubok. Ulitin ko po, pananampalataya na pinalakas ng pagsubok. Okay. Habang nararanasan natin ang ating mga pagsubok sa buhay, lalo tayong tumatatag, lalo tayong lumalakas. Santiago chapter 1 verse 3, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya pala, sinabi dito ni Santiago kung saan kapag patuloy tayong nananampalataya, tamang puso na pananampalataya at nararanasan natin ito paulit-ulit at ginagawa natin paulit-ulit ang tamang puso, nagiging matatag ang ating pananampalataya. Kaya kapag nagiging matatag ang ating pananampalataya, yung mga dumarating na mga pagsubok sa atin ay nalilesen ng ating impact. Yung nalilesen yung impact ng mga pagsubok na yan sa ating buhay. Okay? Sabi niya dito, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Pinapalakas ito ng bawat pagsubok. Kaya kapag mayroong pagsubok, praise God. Lalakas na naman ako. Kapag mayroong mga problema na dumarating, praise the Lord pa rin. Dahil lalakas ang aking pananampalataya. Dahil meron akong tamang puso. Ako ay nagagalak sa Diyos. Napapatatag ang aking pananampalataya. Kagaya po ng ating pagpapalakas ng ating mga katawan. Na sa una parang ang hirap. Kapag nag-exercise tayo, parang ang hirap sa una. Pag meron tayong mga physical activities, parang ang hirap sa una. Pero kapag paulit-ulit na natin itong ginagawa, nagiging malakas ang ating pangangatawan. Kapag nag-exercise ng palagi, nagiging malakas ang ating katawan. Sa una lang po nararanasan yung hirap. Pero kapag paulit-ulit po natin ginagawa, nagiging malakas po ang pangatawan. Ganon din po ang ating pananampalataya. Kapag pinapraktis po natin ang tamang puso, tamang pananampalataya sa ating Diyos, pinapalakas ng pagsubok ang ating pananampalataya. Nagiging matatag ka. Kaya kapag merong pagsubok na dumarating, huwag mong iwasan. Okay? Manalangin ka. Mag-pray ka kung paano ito lagpasan. Okay? Hilingin sa Diyos kung paano ito malagpasan, ma-overcome. Okay? Huwag natin ito iwasan. Kundi dahil ang mga pagsubok na ito ay siyang nagpapalakas ng ating pananampalataya. At real talk, ang mga pagsubok ay hindi nauubos habang nabubuhay po tayo. Okay? Pero nagiging mahina na lang po ang mga pagsubok na yan kapag tayo ay patuloy na nagkakaroon po ng tamang puso pananampalataya. Dahil nga po, pinapalakas ng mga pagsubok ang ating pananampalataya. Kaya magalak, praise God, kapag may pagsubok. Magalak po tayo.
Ngumiti lang. Totoo po yun na pag may pagsubok, may mga part na nabibigatan tayo. Umiiyak tayo. Oo, nabibigatan din tayo. Pero hindi natin dapat yan patuloy na ini-embrace yung kabigatan. Dahil meron tayong Diyos na matagumpay. Meron tayong Diyos na na-overcome na ng lahat ng mga pagsubok sa mundo. At tayo ay kanyang mga anak. Dapat natin maranasan ang katagumpayan na naranasan na pagtagumpayan na ng ating Panginoon. Pangatlo po, na atin dapat maranasan, matutunan sa gitna ng pagsubok ay ang pananampalataya na may gantimpala sa pagpapatuloy. Okay. Kanina, ang punto natin ay pinapalakas ang ating pananampalataya kapag patuloy natin ginagawa yung tamang puso, nagagalak tayo sa Diyos. Ngayon, kapag patuloy tayong nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos sa gitna ng pagsubok, ay merong gantimpala sa bawat isa. Santiago chapter 1 verse 12. Tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano po yung gantimpala na yon? Ang buhay na walang hanggan. Hindi tayo nabubuhay lamang sa mundo na ito. Itong physical life lang na ito, hindi po tayo lang nabubuhay sa physical life na ito. Kundi ang perspective na itinuturo sa atin ni Santiago ay ang walang hanggang buhay. Okay? Yung buhay na hindi namamatay. Okay? It's lifelong na buhay. Yun ang gusto niyang ipahiwatig sa atin. Gusto niyang ituro sa atin na dapat nating makita na hindi lang tayo nabubuhay sa mundo na ito, kundi meron tayong meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Pero sabi niya dito, take note, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Santiago chapter 1 verse 12. Ituloy ko, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kapag sinabing nagmamahal sa Kanya, dapat ito consistent, nagpapatuloy. Kaya kapag sinabi mong mahal kita, dapat tuloy-tuloy. Hindi lang yung moment na yon. Kapag nagsabi tayo ng pagmamahal, dapat ito ay tuloy-tuloy. Dahil sinabi niya dito na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sa mga nagmamahal sa Kanya, merong buhay na walang hanggan na gantimpala sa mga nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Okay? Take note po, yung pagmamahal hindi lang po yung sa oras na ito. Kaya kapag sinabi natin, I love you, mahal kita, dapat ito po ay consistent. Tuloy-tuloy po, hindi po siya nagbabago. Pagkus nagpo-progress pa nga po, mas lalong minamahal. Okay? Hindi lang po yung moment na yun. Kaya kapag sinabi po natin sa ating mga asawa, sa mga may asawa po dyan, na kapag sinabi mong mahal kita, dapat tuloy-tuloy po yung pagmamahal na yun. Kapag sinabi mong mahal kita, dapat totoo. Tuloy-tuloy na pagmamahal, hindi lang po yung moment na yun. Okay? Kapag sinabi nating mahal kita sa ating mga magulang, dapat totoo yun at tuloy-tuloy po yun na mahal natin talaga sila. Hindi lang po yung moment na yun na mahal mo siya. Okay? Ganon din po sa ating mga anak. Kapag sinabi mo nating mahal kita, dapat tuloy-tuloy po yung pagmamahal natin sa kanila. Ganon din po sa ating pagmamahal natin sa ating Diyos, na dapat po tuloy-tuloy ang ating pagmamahal sa Diyos. Dahil kapag tuloy-tuloy, merong gantimpala, at ang gantimpala na yon ay ang buhay na walang hanggan. Santiago chapter 1 verse 12. Napakaganda po.
Sa una, meron po tayong encouragement. Magkaroon lang po tayo ng tamang puso kung saan magalak lang po tayo tuwing merong pagsubok. At isipin po natin na ang mga pagsubok na ito ay pinapalakas ng ating pananampalataya. At kung paulit-ulit natin itong ginagawa at tayo ay nagpapatuloy, meron pong gantimpala ang ating Panginoon sa atin. The crown of life will be given to each one kapag nagpapatuloy. Consistent po sila sa kanilang pananampalataya. Hindi po yung kapag dumating ang pagsubok, sumusuko na. Okay. Dapat i-close po natin yung door ng pagsubok. Magpatuloy po tayo, manampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan, mapagmahal, at hindi nagpapabaya sa atin sa gitna ng pagsubok na ito. Okay. Magalak po tayo dahil meron tayong Diyos na patuloy po na nagmamatsyag sa atin at patuloy na nagmamahal. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang manghina. Magpatuloy sa iyong pananampalataya. Magpatuloy ka sa paglilingkod. Magpatuloy ka na ang Diyos ay patuloy na bukang bibig mo. Ang Diyos ay patuloy na naiisip mo. Ang Diyos ang patuloy na naghahari sa kalooban mo upang ang mga pagsubok na ito ay hindi ka i-overwhelm. Hindi ka yayanigin, kundi ikaw ang patuloy na nagiging victorious. Wag na po tayong mawalan po ng pag-asa. Malalagpasan po natin ang bawat pagsubok na nakikita na po natin sa buhay na ito. Meron tayong Diyos. Magalak lang po tayo mga kapatid. Magpatuloy. At sa pagpapatuloy, may gantimpala. Gusto ko pong iwanan ito, verse na ito, as a reflective verse po sa ating lahat. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13, sabi niya doon, "Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong." Okay. Be on your guard. Patuloy lang po tayo sa ating Panginoon. Stand firm in faith. Manampalataya lang tayo, patuloy sa Diyos. Be courageous. Anumang mga pagsubok na dumarating, hindi tayo nagagapi. And be strong. Isipin mo, ang Diyos ay patuloy na lumalaban para sa iyo. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Nawa po, nag-speak po ang ating Panginoon sa atin sa araw na ito. Patuloy po tayo. Ulitin ko po, meron tayong Diyos na patuloy na nagmamatsyag sa atin. God bless po at sambahin ang Diyos magpakailanman. God bless. Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan, bagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang naming Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat. Amen.
Over the skies of Bethlehem appear the stars, while angels sang to lonely shepherds. True wise men seeking truth, they traveled from afar, hoping to find a town from heaven. Falling on their knees, they bow before the humble Prince of Peace. We bring an offering of worship to our King. No one on earth deserves the praises that we sing. Jesus, may you receive the honor that you do. Oh Lord, I bring an offering to you. The sun cannot compare the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man could dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, it's only through mercy, and Lord, I'll come. We bring an offering of worship to our King. No one on earth deserves the praises that we sing. Jesus, may you receive the honor that you do. Oh Lord, I bring an offering to you. Over the skies of Bethlehem appear the stars, while angels sang to lonely shepherds. True wise men seeking truth, they traveled from afar, hoping to find a town from heaven. Falling on their knees, they bow before the humble Prince of Peace. We bring an offering of worship to our King. No one on earth deserves the praises that we sing. Jesus, may you receive the honor that you do. Oh Lord, I bring an offering to you. We are an offering to worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor of your love. Oh Lord, I bring an offering to you. An offering, an offering.